Doon lang niya napagtanto na ang asawang bigla ang pinakasalan niya na labis niyang kinaiinisan ay ang maliit na sekretarya na araw-araw niyang kasama sa trabaho. Sinubukan niyang tawagan ng asawa na hindi niya kailanman kinontak at nagkataong tumunog ang cellphone ng babae sa mismong sandali. Nagulat na kinuha ng presidente ang cellphone nito at muling tinawagan. Doon niya napilitang tanggapin ang katotohanan. Ang presidente ay nagulat at nagalit dahil ang biglaang kasal na inayos ng kanyang lola ay labis niyang kinaiinisan. Hindi man lang siya dumating sa mismong araw ng kasal. Ang babae ay nag-iisang nakatayo sa entablado, tinitiis ang mga mapanuring tingin mula sa lahat ng direksyon. Sadyang nag-imbita pa siya ng isang grupo ng mga male model, para ipahiya siya at hayaan siyang pumili ng kahit sino para tapusin ang seremonya. Ngunit hindi talaga lubos na nakilala ng Seo ang babae. Sa kaibuturan ng kanyang puso, naniniwala siyang ang babae ay nagpakasal para lamang sa 300,000 na do. Hindi niya alam na ang ginagawa ng babae ay para makalakam ng pambayad sa operasyon ng kanyang malubhang may sakit na lola. Kaya pagkatapos niyang isagawa ng mag-isa ang simpleng seremonya ng kasal, agad niyang kinuha ang 300,000 na bigay ng lola ng Seo bilang dot at nakiusap sa doktor na pakiusap, ay pa-opera na ninyo agad ang lola ko. At pagkatapos mismo ng operasyon ng lola niya, tumunog ang cellphone ng babae, isang emergency call mula sa kumpanya, sinasabing bigla ang mag-iinspeksyon ang bagong boss. Lahat ng empleyado ay kailangang naruroon. Wala nang magawa, nagmadaling pumunta ang babae sa kumpanya. Ngunit sino ang mag-aakala na sa daan, nakita niya ang Seo na minsan lang niyang nakita sa kasal. Hinarang at kinikikilan ng isang matandang babae. Agad na napansin ng babae na may mali. Hindi lang siya nag-video bilang ebidensya. Kinuha pa niya pabalik ang pera para sa Seo. Sabi ko na nga ba, ikaw talaga, ang tanga mo at ang dami mong pera. Malinaw na nagpapanggap lang yan. Hoy, sinabi ko na sa'yo, huwag ka nang magpaloko pa. Ikaw ang unang tao na naglakas loob na tawagin akong tanga. Hindi ka naman ang boss ko. Hindi ako matatakot sa'yo, tanga. Pagkatapos, walang tigil na tumawag ang babae sa kumpanya, partikular na idiniin ng supervisor. Napipiliin ng bagong upo na presidente ang isa sa mga designer namin para pangunahan ang mahalagang proyekto ng kumpanya, para mabayaran agad ang 300,000 yuan na utang. Labis na pinahalagahan ng babae ang pagpili na ito. Ngunit sino ang mag-aakala na sa susunod na sandali na pumasok ang presidente sa conference room? Biglang nawasak ang pag-asa ng babae. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang lalaking sinigawan niya kanina sa kalsada ay ang bagong boss pala. Kaya naman, mabilis niyang tinakpan ang mukha gamit ang dalawang kamay, natatakot na makilala siya ng presidente. Hindi niya alam na matagal na siyang nakilala ng presidente, at diretsyong lumapit pa ito sa kanya at tinawag ang pangalan niya mula sa id niya. Nag-aalala pa rin ang babae na baka magtanim ito ng sama ng loob. Ayaw na ayaw niyang tanggalin ang kamay niya, kaya sinabi na lang niyang, marami akong tagyawat sa mukha. Natatakot siyang baka matakot ang presidente, pero ngumiti lang ito at sinabing, anong klaseng sitwasyon pa ba ang hindi ko pa nakikita? Takot sa tagyawat. Habang sinasabi iyon, inabot niya ang kamay nito para hilahin. Ay, Mr. Chin, nagkita na naman tayo habang tumatakbo. Ang designer na personal kong pinili. Siya na yon. Pumunta ka sa opisina ko mamaya. Ang hindi inaasahan ng babae, na may kaba sa puso, ay ginantihan talaga siya ng Seo. Diretso niyang sinabi, bago magbukas-bukas, kailangan mong isumite ang 10 proposal. Kung hindi mo magawa, umalis ka na. Kahit pa namumutla sa galit ang mukha ng babae, napilitan siyang sumunod sa utos. Lahat ng